Binansagan ng Volunteers Against Crime and Corruption bilang biggest robbery ang umadoy sistematikong katiwalian sa flood control projects ng gobyerno. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Nagsalita na rin maging si retired Justice Alfredo Ampuan tungkol sa isyu ng anomalya sa flood control projects. Para kay Ampuan, malinaw sa batas na ang public office ay isang public trust at ang mga opisyal ng gobyerno ay may pananagutan sa taong bayan. Public officials and employees must at all times be accountable to the people. Serve the people with utmost responsibility. Serve the people with utmost integrity, serve the people with utmost loyalty, and serve the people with utmost efficiency. Anya pa, posible ring gamitin ang mga kontraktor bilang state witnesses laban sa mga utak sa anomalya. Pero paalala ni Ampuan, dapat ay suriing mabuti ito ng Department of Justice. Iginiit naman ni Volunteers Against Crime and Corruption o VACC President Arsenio Boy Evangelista na dapat ituring na pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ang flood control anomaly ang nangyaring pagbubunyag. Tawag nga namin dito the biggest robbery in the history of the nation in broad daylight. Because it was done systematically, with impunity. Nakita natin dito kaya nga dapat, it is about time, this is the right time to fight and break the chain of corruption. Panawagan ng VACC, nararapat lamang na matuloy na ang isang independent fact-finding commission para matukoy at mapanagot ang mga totoong may sala. Ang kailangan po kasi dito, sample may makulong, accountability, yung certainty of jail term. Ang nangyari nga ngayon dito, yung public trust is a public office is a public trust at all times. Pero nangyayari, yung public service, self-service. Matatanda ang kahapon, iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang sistematikong operasyon umano ng sindikato sa flood control projects mula bidding, disenyo at hanggang implementasyon ng proyekto. They can demand about 30-40%. Ganun din yung ibang project na track netting, ang laki-laki dyan, 40%, 35%. Sa flood control, siguro mga nandun sa range na yan, 20-25%. Kasi nga yung markup hindi gaano. Naniniwala ang tatlong panig na sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at suporta ng Administrasyong Marcos Jr., posible pang malinis ang sistema ng katiwalian sa bayan. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.